Good morning po sa ating lahat. Amen! Sino ang mga naligtas? Amen! Ang lahat ng mga naligtas ay magdiwang at magalak. Hallelujah! Praise the Lord! Pwede po ba tayong sumigaw? Hallelujah! Amen! Talagang nararapat ang Diyos ay ating papurihan. Ang sabi po sa mga awit, 118 verse 24, O kahanga-hanga, ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo'y magaling
Panginoon, patuloy ka po namin sasambahin sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Lagi kang nariyan, O Diyos. Lord, we are motivated to worship you, to bless your name. Ito po ang nais ng aming mga puso, ang walang hanggan kang sambahin. Hallelujah. Nais po naming maranasan ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig. Nais ko ika'y maranasan, ang kilos mo aking naasan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, bukang puso ko, tanging ikaw lamang, Panginoon. Kailanman pagsamba ko'y aalay,
sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumbahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, sasambahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nung masumpungan sa dakong lihim. Jesus, papuri ay sa'yo, magsamba ay sa'yo. Jesus, aming Diyos, sambahin ka, luwalhatiin ka, O Panginoon. Lahat ng puso, lahat ng buhay ay sasamba sa'yo. Jesus, 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 Panginoon. Maraming salamat po Diyos, damang-dama namin na iyong presensya, ang iyong pagyakap. Maraming salamat po, Panginoon, sa galak at tuwa na iyong ipinino sa bawat puso na tanging ikaw ang niluluwalhati at sinasamba. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Last morning po, kamayan po natin ang bawat isa at i-welcome po natin. Sama-sama tayong magpuri. Hallelujah. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tulad ng may buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan
Good morning po sa ating lahat. Ating pong palakpakan nating Panginoon. And I'd like to start by welcoming our first-timers here. Gusto ko pong tawagin si Nick Gonzalo Berza. Pwede po ba natin? Ayan. Welcome kapatid sa CCOF. And dito rin po si Julia Ann Pepito. Welcome to CCOF. And last but not the least, Liza Dalisay. Ayan, purihin ang Panginoon. Kayo po ay welcome dito sa CCOF family. At gaya po ng sinasabi natin parate, kayo po ngayon ay bisita. But sa susunod na pagbalik ninyo dito, kayo ay kapamilya na, kabahagi ng simbahang ito. Purihin ang Panginoon. And tayo po dadako na sa ating pagbibigay. I'd like to share a verse from 2 Corinthians 9. Mag-i-start po ako from verse 6 hanggang 8. So sabi po dito, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. Tigil po muna ako doon. Dito po ginagawang example ng Lord ang pagtatanim. Kasi ano po ba ang nangyayari pag tayo po ay nagtatanim? Di po ba meron tayong inaani? Pero meron pong term dito na kung ikaw daw po ay magtatanim ng kakaunti, kaunti rin ang iyong matatanggap, kaunti rin ang iyong aanihin. But if you will plant generously, generous din po. Meron pong pangakong reward ang Panginoon. Sa isang translation, for those who give sparingly will also receive sparingly. Ibig sabihin po, yung nagtitipid sa pagbibigay, ganun din po ang kanyang aanihin. Tutuloy ko po ha. Ang sabi po sa may verse 7, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a cheerful giver. So, doon po malinaw. Huwag daw po tayong magbigay ng napipilitan, kundi yung pong tao sa ating puso. Dahil ang Panginoon, He loves the cheerful giver. Meron po siyang naka-prepare na reward. Ito po yung tinuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng pusong generous magbigay, tumulong sa nangangailangan, tumulong sa gawain ng Panginoon kasi hindi po nating maa-outgive ang Lord. Yung pong kaya nating ibigay, laging kaya niyang lagpasan yon, ibalik sa atin ng mas maraming beses. Kaya purihin ang Panginoon. Ngayon po, I'd like to invite everyone to come in front para po magbigay ng ating tithes and offering. Hallelujah. Tayo pong i-extend po natin ang ating kamay sa ating kaloob at panalangin po natin to. Ama namin nasa langit, purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa iyong grasya na iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Lord, as we give our tithes and offering, we just want to mirror, Lord, your generosity, your goodness, Lord, sa aming mga buhay. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na iyong pagpalain, hindi lamang, Lord, sa material, but gayon din, Panginoon, ang lahat ng aspect, Panginoon, like everything that matters to us, O Lord, ang aming kalusugan, ang aming pamilya, ang aming mga trabaho. Lord, we lift up everything to you, Lord, and bless us, O Lord. Thank you, Father. Thank you, O Jesus. This we pray. Amen. Amen. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga. Good morning. So I hope na ang bawat isa po sa atin ay
na-refresh or napuno, nabusog ng presensya ng Panginoon sa ating awitan kanina. I hope everyone felt the presence of the Lord. Naramdaman niyo po ba ang presensya ng Panginoon? Amen. Na-bless po ba kayo? Amen. Wag po kayong mag-alala kung hindi kayo na-bless kasi hindi po para sa inyo yun. Yung praise and worship po natin para sa Lord po yun. Kaya I believe na kung ang bawat isa po ay umawit galing sa kanilang mga puso, ay yan po ay narinig ng Panginoon at nagagalak po ang puso ng Lord. Amen. So, salamat sa Panginoon at kasama ko po kayo ngayong umaga. And ganun din, may mga bago po ngayon na sa paningin ko. Kung meron po bang hindi nabanggit kanina na bago sa natin, yung sa MC natin kanina? Meron po ba? Lahat na ba nabanggit po, So, thank you, Lord. Ngayon po, mga kapatid, I invite you sa mga paminsan pa lang po naka-attend ng ating service na meron po tayong spiritual family class. Kung gusto niyo pong mas makilala pa ang ating simbahan, ang structure ng ating simbahan, yung ating mission and vision, kung ano ba ang simbahan, kung sino ba yung mga leadership ng simbahan, I invite you, kapatid, na mag-sign up po tayo sa ating spiritual family class. Yan, ito po yan, makikita natin sa ating screen. Hanapin po natin yung ating mga pastors, si Pastora Irene, Pastora Joyce, ako po, or si Pastor Rene. Lahat po yan, mga kapatid, ay patuloy nating alamin bilang kung gusto po natin talagang maging miyembro ng ating simbahan. So ito po yung sign up natin para sa ating church. Amen? At ganun din po, I continue to encourage everyone na ma-involve po sa ating mga ministries, sa ating church. Napakarami po nating mga ministries, May worship team tayo, meron tayong worship ministry, meron tayong care ministry, ushers, meron tayong Connect Ministry, Faith Kids Ministry, Ignite Ministry. Napakarami po nating pwedeng magawa. Meron ba akong hindi nabanggit? Prayer Intercessors Team. At yung iba pa na, faith group, yan. So, ang dami po nating mga pwedeng magawa para sa Lord. Kasi yan po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, ay it's high time na kumikilos na po tayo. Hindi dapat po tayo passive Christians. Kasi ang isang pruweba or gauge na lumalago ka spiritually, pananampalataya mo sa Panginoon is nagkakaroon ka ng desire na maglingkod. Yun. So, namumunga ka na at gusto mo na Pastor, parang hindi na ako kontento na ako lang yung hearer. Hindi na ako kontento na nakaupo lang ako every Sunday. Parang meron na akong urge or desire na maglingkod. Kapatid, welcome na welcome po ang bawat isa. Tuwing Sabado po, ang tinatawag po natin sa ating church na Ministry Day, at lahat po tayo ay pwedeng pumunta at ma-involve. Tuwing Sabado po, nangyayari yung iba't iba nating mga sign up sa ministry, at karamihan po ng mga pinag-uusapan natin about sa ministry, nangyayari po yan ng Sabado. So, simula pa lang 7:00 ng umaga, yung ating prayer intercessor team, nagkikita-kita para manalangin. Wala pong qualification. Kahit sino ka pa, kahit ano pang ginagawa mo sa buhay, pwede kang manalangin para sa kapatiran tuwing umaga. And pagkatapos yan, yung ating worship team, nagkikita-kita. Yun. So, kung sino pong gustong ma-involve sa pag-awit, sa pagtugtog, sa Connect Ministry, sa mga computers natin and everything, welcome na welcome po kayo. 9:30 po ng umaga yan ng Sabado. At pagdating naman po ng 1:00 ay ang ating soaking and devotion. So, napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon dito sa ating soaking and devotion na nagkakaroon po tayo ng intimate worship sa Lord. Yung tipong, yung upuan natin hindi ganyan pag Sabado Talagang nakaset aside yan. Tapos may mga kanya-kanya tayong places in our worship sa Lord. So, mas malalim na pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen. So, ngayong umaga po, mga kapatid, before we go on to our message, ay yumuko po tayo, pumikit, at manalangin po tayo sa Panginoon. Father God in heaven, we offer to you this time, Panginoon, na kung saan pag-uusapan po namin ang iyong salita. We offer to you our hearts and our minds. Father, I pray
that you unite us in one spirit, Lord, as we tackle, as we study and learn about the things that we are doing here on earth, Panginoon. About the things that we should be motivated to, Panginoon. About the things na dapat na pinapriority namin this time around, Lord. Lalo na ngayon, malapit ka na pong dumating, Lord. Lord, I pray na bigyan niyo po ng gising na puso at isipan ng bawat isa, ng diwa ang bawat isa, Lord, upang makuha po nila ang pinakamensahe mo. Lord, sinusuway po namin ang gawain ng kaaway sa pangalan ni Jesus na walang karapatan na manggulo at manlinlang sa bawat isa po sa amin ngayong oras na ito. At hinahayaan po namin ang kapangyarihan ng inyong banal na spirito ang maghari sa bawat puso at isipan ng mga makakapakinig, Lord. Gamitin niyo nga lang po ako, Panginoon, bilang inyong tagapagsalita, Lord. Wala po akong may pagmamalaki sa inyo. Tanging ikaw lamang po ang sentro ng pag-uusapan namin ngayong umagang ito. Salamat po. Itinataas ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, ipagpapatuloy po natin yung ating series na Motivated. So, ikadalawang linggo na po natin ngayon ng pag-uusap. Last week nga, before yun, ano po ba yung grand goal natin sa pag-aaral po natin ng series natin na Motivated? Ang grand goal po natin is yung calling ng bawat isa. Hindi lang po ng mga workers, hindi lang ng mga pastors. Matatagpuan po yan sa Ephesians chapter 4, verse 1. Ano ba yung pagkakatawag ng bawat isa sa inyo? Kaya pag tinanong mo sa iyo ang sarili, ano ba ang tawag sa akin ng Panginoon? Makikita po natin yun sa Ephesians chapter 4, verse 1. Kapatid, pwede mo ba ipakita sa atin yan? Ephesians chapter 4, verse 1. Sabi po ni Apostle Paul, ina-urge niya ang bawat isa or minomotivate niya ang bawat isa sa atin to live a life worthy of the calling you have received. Na mamuhay tayo nung pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin ng mamuhay, ilabas natin, ipakita natin sa Lord, ipakita natin sa ating kapwa, ano ba yung pagkakadesign ko? Ano ba yung pagkakalika sa akin ng Panginoon? At lumalakad ba ako according sa pagkakadesign sa akin ng Panginoon? So ito po yung grand goal ng series natin na ito, to be motivated to live a life worthy of the calling that we have received from the Lord. And as well as sa kabilang kamay naman is ma-demotivate tayo. Ma-demotivate tayo sa mga bagay or gawain na against or na kontra sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, I hope mga kapatid na hindi lang tayo na motivate sa Lord, kundi tumitigil or nawawalan din tayo ng gana dun sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Kaya ito po yung purpose natin sa series na ito. At katulad nga po na napag-usapan natin last week, di ba? Before you get motivated, meron ka munang plano, di ba? Intention. Ano ba ang intention mo? At pagkatapos ng intention mo, yun na yung gagamitin mong motivation para gawin kung ano yung plano mo. So, intention is the what of we are doing and motivation is the why. So, intention, plano, anong gusto mong mangyari, gusto kong magluto, at motivation, kaya ako gusto magluto kasi para mapakain ang aking pamilya. Yun po yung motivation. Motivation or yung motive natin is the purpose of why we are doing it for the Lord. Kaya mga kapatid, mahalaga na pinag-uusapan natin yung intention or yung plan bago tayo ma-motivate. Kasi kapag hindi mo alam yung mga bagay na yon, yung kumikilos at gumagalaw ka lang ng wala lang, is doon nagkakos ng burnout, doon tayo nagkakos na, bakit ganun parang ang bilis kong mawalan ng gana dito sa ginagawa ko? Bakit ganun parang hindi maganda yung direction ng buhay ko? It is because baka hindi pa sa'yo clear yung intention mo at yung motivation kung bakit mo yon ginagawa. Dapat clear po sa bawat isa, lalo na sa mga naglilingkod sa Lord. Dapat clear sa inyo kung ano ba yung calling nyo, saan ba kayo tinawag, ano ba yung pagkakatawag sa inyo ng Panginoon, and dapat clear din sa iyo bakit mo yun ginagawa. Katulad nung mahiwagang tanong ko sa inyo last week. Lahat kayo gustong mag-church, di ba? Lahat kayo nandito ngayon eh. Nagplano kayo na pumunta ng church. But my question to you right now, what motivates you to go here in the church? What is your reason why you are here right now?
Ang daming reason na sinabi ko sa inyo mga invalid, di ba? Pagkain, sa tao, and everything. Lahat ng yun, mga negative motivation. But the real motivation that you should have right now is because you want to meet with the Lord. This is a special day na kung saan nakikipagkita po tayo sa Lord at sa ating mga kapwa. Why? Kasi sabi sa Bible, you must love the Lord your God, and equally important, nakautusan ng Panginoon, you must love others or love your neighbors as yourself. Di ba? Yun yung reason kung bakit tayo nandito. Kasi mahal mo ang Panginoon, tsaka mahal mo ang iyong kapwa nagsisimba or kapwa CCOF members natin. So, last week, ano yung pinag-usapan natin, di ba? That, ano ba yung, ano ba yung essence kung bakit ka na motivate na kumilos at gumalaw para sa Lord? It is because you are absolutely necessary. Yung title natin, You Are Indispensable. Bakit ka indispensable? Pinag-aralan natin yon sa Colossians, So yung key scripture natin last time, Ephesians chapter 2 verse 10. Na ano yung tatlong bagay na yan? Unang-una, ikaw ay workmanship, or ikaw ay, ano yung letter P nagsisimula na word in Greek? Poema. Diba? Naalala niyo yung poem. Yon. Ikaw ay workmanship ng Panginoon. Pangalawa, you are created in Christ. At pangatlo ay merong purpose ang Panginoon sa iyo. Ano yung purpose ng Lord sa iyo? To do good works in here on earth. So kung last week pinag-aralan natin who we are and what we do, ngayon naman mga kapatid, pag-uusapan natin why we do it. Bakit ba natin yun gagawin? Ano nga yun yung last part ng Ephesians 2 verse 10? We are created, or we are, God prepared in advance for us to do is to do good works. So ito po yung focus natin ngayon mga kapatid. Kayo pa rin. Pag-uusapan natin ngayon, kayo, ano ba yung good works na ginagawa nyo at para saan nyo ba yung ginagawa? What motivates you to do those good works? Kaya ang title po natin, before that, ang ating key scripture palang matatagpuan natin sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So pag binasa pa lang natin tong verse na to, punong-puno na ng ng reason. Punong-puno na ng dahilan kung bakit ba natin gustong gumawa ng kabutihan dito sa mundo. Yun po yung pag-uusapan natin, the why behind the work that you are doing. Bakit ko ba ginagawa ang kabutihan? Bakit ba ako mabait sa kapwa? Bakit ba ako nagpapatawad? Bakit ba ako tumutulong? Bakit ba ako may self-control? Bakit ba ako mabait sa mga kapatiran, maayos magsalita? Ito po yung pag-uusapan natin. Bakit? The why behind our work for God. So ito po yung dapat na, so before natin puntahan yung bakit, andun muna tayo sa di ba? So ano ba yung pinapagawa ng Lord? So nabanggit na po natin ito last week. Bibigyan din ko lang po dito sa mga sequence of verses. Alam niyo, 5 lang yung nalista ko, pero kapag hinanap niyo pa po yung reason kung bakit kailangan natin gumawa ng mabuti, napakarami. Punong-puno ng Bible verses kung bakit kailangan natin gumawa ng kabutihan or dapat na tayong gumawa ng kabutihan. Unang-una na lang po dyan yung last week na key scripture natin. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Ang purpose for us, because tayo kinreate to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pangalawa, Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Si Jesus Christ na nagsasabi sa inyo, sa atin na hayaan mo na makita ng mga tao yung mabuting gawa, yung kabutihan mo sa iyong kapwa. Hebrews chapter 10 verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works.
'Di ba? Ginagawa mo yung kabutihan, tsaka dahil meron kang pagmamahal. Lagi nating ipakita sa kapwa ang pagmamahal at ang paggawa ng mabuti. And last verse natin is, second to the last pala, Hebrews 13 verse 16, and don't forget to do good and to share with those in need. These are sacrifices that pleases God. O, di ba? Malinaw na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay nakakalugod po yan sa Panginoon. And last verse is Titus 2 verse 14, yung part po ng ating vision ng ating church. Doon po makikita yun sa corner na yung kulay blue. Kung gusto niyo pong malaman yung mission and vision ng church. Andyan po yan. Titus 2 verse 14, He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds. So, nilikha tayo ng Panginoon bilang tao, bilang people ng Panginoon, bilang anak ng Diyos na committed in doing good deeds. So, I hope wala pong kukontra. Hindi, nilikha po ako ng Panginoon dahil para palakihin ang pamilya ko, para maging mayaman sa mundo na ito, para maging presidente. Secondary na lang po ng lahat ng mga personal reasoning natin. Ang pinakaunang-una po talaga, ang pagkakadesign ng Panginoon sa atin is para magpakita at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya wag po kayong mag-alala mga kapatid kung parang kasi natural po 'di ba, sa isang nilikha, natural na lumalabas yung purpose niya. Katulad nitong stante na to, itong pulpit na ito. Hindi naman to nilikha para gawing tungtungan, 'di ba? Gagamitin natin to para maging pulpito dito sa simbahan. Kahit itabi namin yan doon, kukunin uli yan at ilalagay dito sa gitaway kasi yun yung purpose niya. Parang ganun din sa inyo. Kahit na lumiko kayo, mapunta kayo sa pagkakasala, naturally lumalabas sa inyong kabutihan di ba? Kahit na yung mga tao na kilala natin na sobrang lala ng buhay nila, sobrang sama, may mga ganun tayong kilala, di ba, na tao. Sama-sama na itong tao na ito, parang wala siya ibang ginawa. Pero kapag sisilipin yung maigi, meron siyang kabutihan sa puso niya na makikita niyo. Why? Kasi hindi siya dinesign para gumawa ng kasalanan, pero ang design sa kanya ng Diyos ay gumawa ng kabutihan. I hope mga kapatid, ito po yung makita natin na ginagawa natin sa buhay. Dapat po ngayong end times, nasa end times na po tayo, malapit nang bumalik ang Lord, malapit nang magunaw ang mundo, dapat ito na yung focus natin na gumawa ng kabutihan. Secondary na lang muna yung mga ibang mga bagay. Dapat ang i-priority natin ngayon na malapit na ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Now, ang question nga po uli is, yes, gagawa tayo ng kabutihan. Bakit? Pastor, bakit ko ba kailangan maging mabait? Pastor, bakit ko ba kailangan maging matulungin? Pastor, bakit ko ba kailangan maging maayos magsalita sa aking kapwa? Ano yung purpose? Bakit tayo motivated na gawin ang mga kabutihan ng mga ito? Unang-una po, mga kapatid, our first reason is because you are not working for people, but you are working for the Lord. Nandun po yun sa key scripture natin. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Yung bakit mo, your why should be rooted on the person you are doing. Kaya ang question po dito mga kapatid is hindi what Bakit, ang tanong, ano bang reason? Ano bang motivation ko? Hindi. Ang question dito, sino? Sino ba ang motivation ko? Para kanino ko ba ito ginagawa? At yun po, ginagawa natin lahat ng yun para sa ating Panginoon. Pangalawa na lang sa ating earthly masters. Di ba, sino ditong mga may boss sa trabaho? Maybe kayo yung boss. Pero I'm sure meron pa kayong mas boss pa, di ba? Yung mga general manager dito, lalo yung mga kakapromote pa lang dyan. Thank you, Lord. Di ba? Kahit na senior ka na, kahit na general ka na, meron ka pa rin mas boss. Kahit yung presidente ng Pilipinas, meron pa rin mas, di ba? Ganun po, mga kapatid, tayo
Dito sa mundo, meron tayong mga kinikilala na, boss ko sa ganito, supervisor ko sa ganito, head ko ng faith group si ganito, pastor ko si ganito. Pero, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga ginagawa nating kabutihan, hindi dahil dun sa mga tao na yun. Pangalawa na lang sila. Ang unang-una talaga is para sa pinaka-boss natin. Yung supervisor natin, hindi sila yung boss ng buhay natin. Ang totoong boss ng buhay natin, si Lord. Ang Panginoon lang. Hindi yung mga audience natin, ang boss natin, hindi yung mga followers natin sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Hindi po yun yung mga nagdidikta kung bakit ginagawa natin ng mabuti ang mga ginagawa natin. But it is because of Jesus Christ. Kasi mga kapatid, ito po, napakaganda nito. No? Kapag ang ginagawa mo sa buhay ay dahil sa approval ng tao, kapag pinuri ka niya, tataas yung confidence mo. Tama po ba? Pag pinuri ka niya, tataas yung yung urge mo, yung motivation mo, mamomotivate ka. Pero sa kabilang kamay, babagsak din yun kapag ikaw ay kinriticize. Ang ganda na ito, nasulat ko sa English eh. Your motivation will rise with their praises and falls on their criticism. Pag sa tao. Totoo, di ba? Kapag ikaw ay laging nasasabihan, halimbawa na lang dito sa church, na nila pastor na ang galing-galing mo magluto, asipag-sipag mo, lagi kang present sa church. Nakikita kita lagi, patuwing tithes and offering, pumipila dito, nag-aabot. Ang bait mo sigurong tao, talagang matapat ka talaga sa Panginoon. Kapag narinig natin yan sa ating mga pastor, sa mga leaders natin, nakaka-motivate, di ba? Lalo ko pa itong gagawin. Kasi, tawag doon, napapapurihan ako. Alam niyo po, ang papuri, praise, pwede po yan sa tao, believe me. Sinasabi po yan sa Bible, na merong mga sinulat sa Bible na pinuri yung babae sa Old Testament, di ba? Pinuri, purihin ang mga babae purihin yung babae na ito dahil sa kanyang ginawa, praises. Kaya pwede niyong purihin yung kapwa mo, ang galing mo. Nakakatuwa ka, pwede mong gawin yon. At nakaka-motivate talaga yon. Nakakasipag na gawin palalo ng mabuti. Kaya lang, sa kabilang banda naman, kapag ikaw ay kinriticize, pag lagi kang pinupuna, pag lagi kang, ano ba yan? Mali na naman yung ginawa mo. Ano ba yan? Sablay ka na naman. Hindi mo ba ma-perfect yan? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na dito? Hindi mo pa magawa-gawa. Hindi mo pa maayos-ayos. Kapag ganun yung naririnig natin, bumabagsak yung motivation natin. It falls in criticism. Yes, kapag pinuri ka niya, ayan na naman, tataas na naman. Pero kapag kinriticize ka na naman niya, hindi naiiwasan sa tao na ma-demotivate talaga. Next week, pag-aaralan po natin yan. Na even a great man in the Bible, na de-demotivate pa rin pala talaga. Ganun eh. Pag na-criticize ka, na-de-demotivate ka. Yun ay sa tao. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ko po sa inyo, huwag niyong ilagay yung motivation niyo sa tao. Kasi pag nilagay niyo yun, ganun yun. Tataas pag pinuri ka, bababa pag kinriticize ka. Pero kapag sa Lord niyo po yung ginawa, ang ganda. Sabi po sa isang quote na ito, you keep going, not because people see, but because God sees. Kahit na hindi makita ng tao, ito yung sinasabi natin na kahit walang nakakakita sa'yo, gawin mo. Kasi nakikita yan ng Panginoon. Huwag ka mag-alala kahit hindi ma-appreciate or ma-recognize ng mga leaders mo na ang sipag-sipag mo. Ang galing-galing mo na ginagawa mo ng mabuti yung pinagawa sa'yo. Kahit di nila makita at hindi mo na marinig sa kanila, thank you. Kahit di mo marinig sa nila, salamat. Okay lang yun. Bakit? Kasi ang Panginoon, nakalista lahat yan. Detail by detail, alam ng Panginoon yan at hindi niya yan nakakalimutan. And in fact, meron pa nga yung reward sa langit pagdating natin doon. Ang tao, pwedeng i-ignore yung faithfulness mo. Amen? Kahit gaano ka pa ka-faithful, kung hindi kanya favorite, wala. Para sa kanya, hindi niya yon makikita yung faithfulness mo. Pero ang langit or ang Diyos, He keeps all the records of your
faithfulness. Wala siyang tinatanggal, wala siyang tinitingnan. Basta tama ang puso mo, tama ang motivation mo, nakalista lahat yan para sa Panginoon. Ang tatay ko po ay namatay ng janitor. Matagal na po siya namatay, 2007 pa. Pero before siya mamatay, decades of his job ay janitor. Kahit nung elementary pa ako Nung elementary po ako, inis na inis ako sa tatay ko kapag tinatawag niya ako, nagpapahinga ako sa bahay, naglalaro ako ng computer, ng family computer. Family computer, tanda ko na. Tinatawag niya ako, Pedli ka nga dito. Samahan mo ako dun sa school. Janitor po siya ng school, ng isang elementary and high school. Samahan mo ako dito sa sa mga kwarto, magwawalis tayo, magliligpit tayo, mag-aayos tayo ng mga upuan. Ako naman, ano ba naman yan? Bakit mo ginagawa yan? Alam ko, trabaho mo yan, dinadamay mo pa ako. So, wala naman ako magawa kasi elementary pa lang ako noon bata pa ako, kahit na magkamot ako ng ulo, kahit magbugnutin ako. Susunod pa rin ako sumusunod pa rin ako. Habang ginagawa po namin yon, tinanong ko po yung tatay ko, di ko makakalimutan Tinanong ko siya, ang tawag ko siya, Daddy, kasi kaya bakit mo nililinis to? Di ba dapat mga estudyante na bahala dito? Di ba kaya nga may cleaners Kami sa namin may cleaners. May tagalinis na pagkatapos ng school. Bakit ginagawa mo pa to bago sila pumunta? Ang sagot sa akin ng tatay ko, ang ganda. Sagot niya sa akin, para makagraduate ang mga bata na ito. Nataka ko, anong connect ng paglilinis mo, pag-aayos mo ng upuan para makagraduate? Makakagraduate naman yung mga yan kahit madumi yan. Basta, gawin natin ito kasi kaya ko to ginagawa para makagraduate sila. Hindi ko po yun naintindihan until pinag-aaralan ko po itong preaching na to. Ang tagal, Ngayon ko lang po naintindihan kung bakit. Kaya niya po pala yun ginagawa is for a grand purpose. Hindi niya lang tiningnan yung maliit na gawain bilang maliit na bagay. Tiningnan niya pala yun as merong bigger purpose. Parang ganito, janitor. Kasi talaga ang nakasulat sa illustration ko, janitor ng NASA. Yung isang janitor ng NASA, tinanong siya nung mga reporter, sabi nung reporter, bakit mo ginagawa yung pagja-janitor dyan? Para mapadala itong tao na ito sa buwan. Kasi pa yon, before Apollo 11 pa, nung in-interview siya. Nagtaka yung reporter, bakit? Tagalinis ka lang dyan, pero paano mo magagawang mapadala? Nagigets nyo na po ako? Yung paglilinis niya na yon, may epekto yon para matuloy yung pagpapadala sa buwan ng mga tao na yon. The same thing din dun sa tatay ko na-realize ko. Kaya pala niya yon ginagawa kahit maliit na bagay lang. Kahit walang nakakita, kaming dalawa lang nandun Hindi nakikita ng principal, hindi nakikita ng admin, pero ginagawa pa rin niya. Tapos ang reason niya sa akin, para makagraduate. Parang walang connect para sa akin. Pero ngayon, naintindihan ko na. Kasi maybe, kung hindi niya yun ginawa, baka naging hindi maganda yung classroom or kung ano man ang mga reason. Ang point ko po sa inyo, whatever you are doing, big or small, has a good purpose for the Lord. Part yan ng grand plan. Kaya wag mong mamalitin ang sarili mo kahit na ayoko magbigay ng example kasi baka baka nagbibigay ako ng connotation na parang maliit lang sila or mataas. Kahit anong gawin mo dito sa church, kahit saang part ka ng ministry na ginagawa mo dito, walang maliit o malaki. Ang head pastor natin, kaming mga pastors, we are not the highest. We are not the authority of this church. Sino ang authority? Si Lord. Si Lord ang authority ng church. Sino ang boss nyo? Hindi po kami. Ang pangit pag boss, di ba? Sino po ang head ninyo? Hindi po kami. Ang head ng church ay si Jesus Christ. Hindi po yung mga pastors. Kaya pag pinagpe-pray po natin, di ba? Sinasama natin sa prayer natin and the different Christian churches in the world. Kasi lahat yan dapat nagkakaisa. Ang iisa lang ang boss nila or pinaka-head nila, si Jesus Christ. So whatever you are doing for the Lord, dito man sa church, sa bahay man yan, sa trabaho, sa school man yan, sa business mo man yan, if you are doing it for the Lord, it is part of the grand
plan ng Panginoon. Amen? Ay, huwag po kayong mapapagod. Huwag kayong madedemotivate na ito lang yung pinagawa sa akin ni Pastor, ang liit na bagay lang to. Kaya ko pang gumawa ng mas matindi eh. Huwag kang madedemotivate because whatever you are doing, small man yan, it has a great purpose in a great plan for the Lord. Amen? So, yun po yung una natin. Ang una natin is, why should we motivated in doing good works? You are not working for people, but you are working for the Lord. Pangalawa is, dapat nabomotivate po tayo because every assignment is sacred. Sa Christian world, napaka-common nito. Pag sinabing sacred tsaka secular, narinig nyo na ba yun? May sacred, may secular. Ano ibig sabihin ng secular? Ibig sabihin ng secular, may secular job ako. Mga ganon, may secular things ako na ginagawa. Sabi nila sa dictionary, ang meaning ng secular, mga gawain na outside religious context. Ibig sabihin, outside church, trabaho na hindi related sa church, di ba? O kaya tumutugtog ka ng hindi sa church. O kaya nag-aaral ka, hindi naman yan related sa church, sa school, di ba? May business ka, hindi naman related sa church. Sabi nila, those are secular jobs or secular things that we are doing na separate sa sacred. Kapatid, gusto ko po kayong i-correct right now. Sa pananaw ng Panginoon, there is no division in church matters at secular things. Bakit? Kasi hindi lang naman ang mga gawain dito sa church ang nakakalugod sa Lord. Amen po ba? Kaya sabi doon sa verse natin whatever you do. May nakita po ba kayo dyan sinabi, that backup, song leader, worship team, care ministry, specific ba sa mga ministries? Specific ba dun sa 5 folds of ministries na prophets, pastors, teachers, at yung iba pang mga ministries na binanggit na yun lang, yung mga gawin nyo, work it all with all your heart? Hindi. Pero sabi sa Colossians, sabi ni Apostle Paul, whatever you do, walang sacred, walang church matters, walang secular. All the things that you are doing are all sacred. Kahit sa trabaho yan, kahit sa paghahanap ng kliyente sa DECA, sacred yan, kapatid. Kahit na yung mga business na ginagawa nyo, kahit yung pag-aaral ng mga bata, kahit yung asawa na ginagalingan niya na maging asawa, ginagalingan niya sa pamilya, it is a sacred duty for the Lord. Wala pong secular, walang church things. Lahat po yan sacred sa Panginoon. Lahat po ng ginagawa natin, it matters in the kingdom of the Lord. Kaya nag-aaral ka ng mabuti, di ba? May may purpose yan sa kingdom ng Panginoon. Kaya mo ginagalingan na mabuti ka sa iyong pamilya, may malaki po ang minamatter niyan sa kingdom ng Panginoon. When you bring a holy heart to an ordinary task, it becomes a holy offering. Ang sarap, ano? Mga ordinary tasks na ginagawa mo, simpleng pagwawalis sa bahay, simpleng pagdampot ng kalat sa bahay, simpleng yung pinagkainan mo, dinadala mo sa hugasan, simpleng yung pagkamusta mo sa asawa mo, yung simpleng pagtanong mo sa mga anak mo, kamusta kayo sa school? Yung simpleng paghahanap niyo ng mga kliyente dyan sa labas. Yung simpleng pagiging manager mo sa trabaho. Yung mga ginagawa natin, all those things, if you put your heart into it, it becomes a holy offering, pleasing and acceptable in the eyes of the Lord. Ang sarap, ano? Ano lang ang puhunan? Puso. Hindi saging lang may puso. Lahat tayo, pag puso ang nilagay natin, nagiging holy yan, nagiging sacred yan sa paningin ng Panginoon. Kaya sabi po sa Matthew 20 verse 26, ito, hindi ko po na ilagay dyan mga kapatid, na ang Panginoon hindi nakatingin sa mga titles natin, manager, pastor,
faith group leader, worship leader. Hindi po doon nakatingin ang Panginoon. But He is looking for faithful servants. Ano pong sabi doon? Matthew chapter 20, verse 26. Si Jesus Christ na naman ito. Na bakit ba sinabi ni Jesus Christ ito? Kasi nagkakagulo yung dalawa, si John, tsaka sino nga yung anak ni Zebedee? Si John, tsaka si James. Yung dalawa na yon, binida ng nanay nila. Sabi ng nanay nila kay Jesus Christ, Jesus, pwede ba itong dalawang anak ko na ito, ilagay mo sa kanang kamay ng trono mo? Yun yung gusto mangyari ng nanay. Siyempre, sinong may ayaw nun? Sa mga magulang, di ba? Gusto natin yung the best para sa ating mga anak. Kaya binibida niya Itong dalawa na ito, mababait to, siguro ganun. Kaya binibida niya, ilagay mo to sa kanang kamay sa kanang kamay mo sa iyong kaharian. Anong sabi ni Jesus Christ? Ni-rebuke niya. Sabi ni Jesus Christ, Matthew 20, verse 26, if you want to be great, learn to be a servant. 26, yan. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Ano po ang tinuturo natin sa ating simbahan about leadership? Ang tinuturo po natin sa simbahan about leadership is servanthood. Yung mga leaders po natin sa church, hindi po yan yung tipong pagkain, kape, puan, pamunas, tubig. Hindi po ganun ang tinuturo natin sa church. Ang tinuturo po natin sa church, ikaw bilang leader, naglilingkod ka. Hindi mo hinahayaan na yung burden na meron ka, ipapasa mo sa iba. Ay, ikaw na. Total, magaling ka naman dyan. Pero kung kaya mong gawin yun para sa kanya, tutulungan mo siya. Ganyan po ang ginagawa, ang gusto natin mangyari dito sa ating simbahan. Lahat po tayo, mga kapatid, we should all be faithful servants. Huwag po natin hayaan na pagsilbihan tayo. Pero tayo po ang manguna na magsilbi. Hindi naman po siguro masakit sa kalooban yun. Bakit? Kasi sabi nga, pag nilagay mo ang puso mo sa isang bagay, nagiging holy yun. Kahit na parang natatouch yung ego mo, head ako, mga ganun. Or manager ako sa kumpanya namin. Bakit dito sa church, parang utusan lang ako, mga ganun. Alisin na po natin yun. Hindi. Kasi kahit na kung masipag ka dito sa church, tapos leader ka sa labas, nakikita ng Lord yung puso mo at ikaw ang ibe-bless ng Panginoon. At ikaw ang iuuna. Anong sabi dito sa verse, di ba? Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Servanthood. Leader, servant leader. Yan po ang gusto nating mangyari. Kung ano man sa tingin mo na maliit sa paningin mo, ay essential po yan. Mahalaga po yan sa mata ng Panginoon. Kung binigay yan ng Diyos sa'yo na task, holy yan. Yung task na yan. Sacred yung task na yan. Kapag ginawa mo ang bagay para sa Lord, yung sinabi mo, Lord, para sa'yo to, worship yan para sa Panginoon. Amen? Kaya, yun yung lifestyle of worship na tinuturo natin. Hindi lang yung praise and worship dito na nagkakantaan. No. Lifestyle. Ibig sabihin, whatever you do, yung pagpunta mo pa lang dito sa church, it is worship. Yung pagtatrabaho mo, it is worship. Yung pagkakalinga mo sa pamilya mo, it is worship to the Lord. So yun po yung pangalawa natin, that we should be motivated because every assignment here on earth is sacred. Walang church things, walang secular, kundi lahat po yan ay sacred sa mata ng Panginoon. Pangatlo, last but not the least, is why you should be motivated? Because God rewards the faithful. Yung mga matapat ay nire-rewardan ng Panginoon. Ano ba tong reward na ito? Sabi dito sa scripture natin, you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Inheritance, teka. Parang pag sinabing inheritance, mana. Di ba? Paano kung magkakamana? Isipin yung maigi yun. Paano kayo magkakamana sa langit? Maybe. Siguro pag-aaralan din natin to in the future. That this inheritance is what the Lord is talking about in the new earth. Tayo kasi, di ba, pagka dumating na ang panahon, babalik tayo dito sa mundo as the new earth.
Maybe itong inheritance na ito, ito dahil faithful to rin ngayong panahon na ito, ikaw ang leader dito sa bansa na ito. Dito, ikaw ang dito, ikaw ang dito. Maybe that's the inheritance. But kung iisipin lang natin, pagdating sa langit, magkakaroon po tayo ng inheritance. Kung ano man yun, antayin na lang natin pagpunta sa langit, but I'm sure it's not a small thing. It is a big thing. Hindi po nagbibigay ng reward ang Panginoon ng mga maliliit na bagay lang, kundi it's a big thing na matatanggap natin sa Panginoon. Na dapat na motivate po tayo, kaya tayo nagiging mabait. Kahit na hindi ka makakuha ng palakpak dito sa tao, sa mundo, okay lang yun. Dahil makakakuha ka pa rin ng reward sa langit. Kahit walang mag-thank you sa'yo dito sa mundo, dahil sa ginagawa mong kabutihan, okay lang yun. Kasi ang hari mo, yung totoong hari ng buhay mo, pagdating mo sa langit, sasabihin niya sa'yo, well done, my good and faithful servant. Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Kaya wag po kayong madedemotivate kung parang walang nag-appreciate or nagsasabi sa inyo ng thank you, ang galing. Okay lang yun kasi hindi unjust ang Panginoon. Balanse ang Panginoon, wala siyang favoritism, hindi niya makakalimutan yung mga mabubuting gawa na ipinakita mo sa kapwa mo at yung mga pagmamahal na ipinaramdam mo sa mga minamahal ng Panginoon. Amen? Wag lang po tayong maglingkod para sa palakpak ng tao, but let us serve for the crown in heaven. The crown of life. The crown, the inheritance na matatanggap po natin. Huwag lang po tayong mamuhay dahil sa mga likes, sa appreciation, sa viewers. Huwag lang po tayong mamuhay para sa mga bagay na yon. Kasi hanggang lupa lang po yon. Hindi po yon aabot sa langit. Pagdating natin sa langit, ano po yung dala-dala natin? Yung pagiging servant heart natin. Yung pagiging matapat natin sa Panginoon. Yun po yung i-judge ng Panginoon, yung mabuting ginawa mo dahil mahal mo ang Panginoon. Hindi yung mga likers mo, hindi yung mga followers mo ang magja-judge sa'yo. Kaya ito po ang challenge ko po para sa bawat isa. That let us renew our motivation. I-renew na natin mga kapatid. Kung motivation natin dati para ma-appreciate ng boss mo, i-renew na natin. Minsan di mo yun makukuha eh. Masasaktan ka lang eh kasi ang tagal-tagal mong inaasam na ma-appreciate ka kaya lang di mo makuha-kuha. Wag na lang. I-renew na po natin sa Lord lagi. Isipin natin palagi, maliit man o malaking mga gawain, ay na-appreciate po yan ng Panginoon. Nililista po niya yan sa langit. Yan po yung motivation na gusto ng Panginoon sa atin. And as I end, tatanungin ko po kayo nitong mga seryosong tanong na ito. Ayan naman, Pastor, magtatanong ka na naman ng mga bagay na nakakatakot. And itong mga tanong na ito, pag-usapan or tanungin natin sa ating mga sarili. Kung gusto nating itanong sa ating mga leader, you can go ahead and assess yourself on these questions. What keeps you going when the applause stops? Ano ang nagpapanatili sa iyong kumikilos at itinutuloy ang kabutihan kung tumigil na ang pagpalakpak ng tao sa iyo? Second question, what keeps you consistent when recognition is gone? Bakit pinapanatili mo na mabait ka? Hindi mo binibitawan yung pagiging maayos mong kausap. Hindi mo binibitawan yung pagiging mapagpatawad mo. Kung kahit na huminto na yung pagre-recognize sa'yo ng mga tao, wala na nagsasabi sa'yo, ang galing mo. Wala na nagsasabi sa'yo na pagpatuloy mo lang yan. Last question. What motivates you when nobody sees your sacrifice? Halimbawa, walang tao dito sa church. Tapos nakakita ka ng dumi.
Applicable din to sa bahay, applicable din to sa trabaho. Walang tao, walang nakakita. Ay, hindi ko nadadamputin yan. Wala namang, wala namang bearing. What keeps you motivated in doing good when nobody sees? When all the eyes around you are closed? What keeps you honest in your work? Kung ikaw lang ang nakakaalam ng ginagawa mo at hindi naman nakikita ng mga boss mo. What keeps your integrity intact kahit na ikaw lang ang nakakaalam ng mabubuting ginagawa mo para sa mga tao? Alam niyo po, ang sagot po dun sa mga tanong na yon, hindi pala what. Pagka kasi what keeps you, what motivates you, pag ganun po yung direksyon ng tanong, parang sarili, selfishness pa rin eh. Bakit? Kasi ang sasagot mo, para lumabas sa akin yung pagiging, righteous. Para makita ng mga tao na forgiving ako. Para makita ng mga tao na maintindihin ako, na may self-control ako. Parang self pa rin eh, no? Yung sagot dun sa tanong na yun, that what keeps you, what motivates you. Para ang sarili ko. But the right answer is who. Who keeps you going? Who keeps you motivated in the things that you are doing? It is never about what, but it is always about who, which is Jesus Christ. Whatever you do, sabi yan sa 1 Corinthians 10, kung di ako nagkakamali, 1 Corinthians 10, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Not for the glory of yourself, not for the glory of someone or your boss, but for the glory of the Lord. Ito po ang challenge ko po sa inyo. This week, magmula mamaya, pagtapos natin dito sa church, hanggang sumunod na linggo. Ayun, maiksi lang para hindi masyadong, para doable. In this 1 week na dadaan sa linggo mo, I challenge you to do one task. Small or big, okay lang. Maliit o malaki, just do one task intentionally na talagang sinadya mong gagawin as your act of worship sa Panginoon. Sa lahat ng mga natutunan niyo sa akin, na mga binanggit ko sa inyo kanina, sa lahat ng mga verse na binasa natin, gawa ka ng isang gawain, kahit isa lang. Kung kaya mo marami, praise God. Na intentional mo yung gagawin as your act of worship. Pero, ang condition ko po sa inyo, bago mo yun gawin, kailangan sabihin mo muna sa sarili mo, I am doing this for the Lord. Doable? Isa lang yun, ha? Pero pwedeng marami. One thing that you can do this week, do it intentionally, at bago mo yun gawin, sabihin mo muna sa sarili mo, Lord, gagawin ko po ito para sa iyo. I will do this for you. Walang faithfulness na hindi makikita ang Panginoon. Amen? Sige po, I invite the worship team po na samahan po ako dito. Walang faithfulness na hindi nakikita ang Lord. Lahat ng prayers, lahat ng acts of service, mga silent sacrifices, yung topic natin last week, obedience, lahat ng yon nakikita ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Do you have faith that God sees everything, the good works that you are doing? Merong record ang Lord lahat ng yon at merong reward ang Lord sa lahat ng yon. Kapatid, pakinggan niyo po itong maigi. You don't need a spotlight. Katulad niyan, ito, spotlight, na kapag nakatapat sa akin, ako yung focus. You don't need this spotlight. What you need is all the spot in your heart for the Lord. You need all the spot in your heart for the light, for the glory
of the Lord, for the righteousness of the Lord. Kailangan nyo buong puso na ibigay sa Panginoon. Whatever you do, do it heartily. Do it with all of your heart. My motivation to you right now, Galatians 6 verse 9. Let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Aanihin po natin yan sa langit pagdating ng araw. At yan naman po yung napakagandang investment. Kasi ang mga investment dito sa lupa, kahit na sabi mo lupa or properties, tumataas over time, kahit na gawin mo yung investment pagdating ng araw, pag namatay ka, sayang lahat ng yan. Thank you Lord, pag may mapagpapasahan ka na heir, pero kung wala, nawala na. Lahat ng mga gawain dito sa mundo, hanggang dito lang po yan sa mundo. Pero, ang i-focus po natin, yung mga gawain na merong investment sa langit. Ano po yung mga investment na yon? Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Pastor, simple word lang yun, pero ang hirap. Yes, I feel you, even me. Minsan, mahirap talaga maging mabait di ba? Ang hirap magpakabait minsan sa magulong mundo, sa masamang mundo. But allow the Lord to help you. Without the Lord, hindi mo kaya yan. Righteousness without God is self-righteousness. Dahil yung righteousness na nagagawa natin, hindi napoproduce yan ng tao. It cannot be produced by a person. But righteousness is only given by the Lord. Kung nahihirapan ka magpakabait sa kapwa mo, ask for the Lord. Lord, help me. Tulungan mo ko doon sa seek first the kingdom of God and His righteousness. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging righteous because without you, I am nothing. And gusto ko lang din pong balikan nitong verse na ito as my final motivation para sa bawat isa. Hebrews 10 verse 24. Let us think of ways sa lahat ng pagkakataon to motivate one another to acts of love and good works. Wag na wag po natin kakalimutan yan. This is our motivation right now. As acts of love para sa kapwa and doing good works para sa ating kapwa. Next week po, ito po yung sinabi ko kanina, habang tayo ay nagiging faithful sa Panginoon. Yes, di ba? We can be faithful for the Lord. Habang tayo ay nagiging faithful, there are times pa rin na nade-demotivate tayo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, Pastor, motivate ka ng motivate nade-demotivate nga ako I feel you. Totoo po. Even this big Bible character, Elijah. Naalala niyo si Elijah, yung humiling ng apoy sa langit at napahiya yung mga nakapaligid dahil yung Diyos natin ang totoo. Yung tao na yun, si Elijah. Imagine, a big person that experienced the powerful miracle from the Lord still got demotivated. Ano ba yung lesson na makukuha natin doon? Next week po yan. Be excited next week. Pag-aaralan po natin yung mga pag-aaral na yan sa Bible. Amen? So I hope to see everyone next week po dito ulit. Sige po, ipikit po natin ating mata. Let's start to worship the Lord. That Christ is my reward and my devotion sa lahat ng aking mga ginagawa sa buhay. Siya lamang. Hallelujah. Christ is my reward and all of my devotion. Yes, Lord. There's nothing in this world can satisfy. There's nothing in this world that could ever satisfy. True. Every time my soul will sing, I've been set free. Christ
your people, Panginoon. It is the declaration of their hearts that you are enough. In everything that we do, Lord, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Lord, you are complete. You are perfect in all of your ways. You are the greatest, the matchless, and you are enough for us to be motivated in doing good. Enough ka, Panginoon. We don't need the applause, appreciation, recognition of this world, because all of those things will perish, Lord. All of those things are meaningless. Vanity, Lord. But you, your reward, and your appreciation, your praises to us, your recognition to us, is so much enough for us to be motivated, Panginoon. Lord, itatak mo po yan sa aming mga puso. Iparamdam mo po yan sa lahat ng pagkakataon. So that hindi na po kami humanap ng motivation sa ibang bagay or sa tao. Lagi na lang po namin hanapin ang oo mo, Panginoon. Ang appreciation mo sa amin, Panginoon. Father, teach our hearts to do everything with love, with all of our hearts. Teach our hearts on those good works, not because we can do it, not because we have the capacity, we have the character, not because of those self-centered reasons, Panginoon, but because your righteousness, your light is in the heart of your people, Panginoon. That's our motivation. That's the reason kung bakit nagiging mabait, bakit nakakagawa kami ng kabutihan sa aming mga kapwa. Patuloy mo po yung i-impart sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Wherever it is small, whenever it is big task, all those things are sacred. All those works has a perfect meaning in your kingdom, as a perfect spot, a place in your kingdom, Panginoon. It matters, Panginoon. The good works that your people are doing, it matters for you, Panginoon. Taas po natin dalawang kamay natin sa Lord at tanggapin po natin ang pagpapala niya. Lord, bless your people with your wonderful and vast variety of your spiritual gifts. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng mga kakayanan galing sa iyong banal na spirito upang makapaglingkod po sila, Panginoon. Truly in your word it says that these gifts are given to us to serve one another, not to be known, not to be prideful, but to serve with faithfulness and with humility sa bawat isa. Katulad ng ginawa mo, Panginoon, sa iyong mga disciple, hinugasan mo ang kanilang mga paa, not just for a show, but for a thing to follow, a reason to do it also to our brethren, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, i-empower niyo po sila in doing good here on earth, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon. Pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Panginoon, nais po namin na paglabas po namin ng simbahan na ito, Lord, na punong-puno po kami ng
ng galak at ng motivation in doing good sa aming kapwa. At nawa, Lord, wag lang po kaming mamotivate na gawin to sa mga kapwa Kristiyano namin, but in every people that we know, in every person sa mundo na ito, Lord, hindi po malimitahan yung mga kabutihan namin, Panginoon. We will go out in this church at ipaparamdam po namin ang pagmamahal na yon sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo po sa bawat isa, sa aming simbahan, sa aming pamilya, at sa aming mga sarili. Napakabuti mo po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po.